Narinig na po ako. Narinig po. Yes po. Yeah. Magandang gabi po, Doc. Magandang gabi Christian, sa inyo, Bradan. Sir Julio. Good evening, good July. Muntinlupa, Bradan. Sa lahat po ng mga nakikinig po dito kay Doc RJ. Napakaganda po nung ni approach ni Doc RJ, yung holistic approach. Kasi po nakakatipid tayo. Doc, ang tanong ko po, kasi po hypertensive ba o high blood? Sigurado, mayayaman na kayo nito. Kasi yung maintenance na iniinom ng 30 years, maiipon nyo na yan, pagkain na lang. So, 5 taon na pa ako may maintenance, Doc, yung amlodipine saka simvastatin. Pero yung high blood ko po, 150/95 o minsan 150/100. Pero bumababa siya pag yung maintenance ko hindi ko nakakalimutan. May holistic approach po ba dito para mawala na itong mga maintenance na to? Sir Julio, kung ulitin ko uli yung kanina, nasabi ko na to, pero para sa inyo ulitin ko. Ay, okay na, Doc. I-reply ko na lang mamaya. Yun na lang pong... Sabihin lang po, baka sa mga hindi nakakinig, malapot na dugo lang ang problema at saka yung kung paano kayo kumain. Mostly lahat ng kinakain yung acid forming, nagko-contribute ng acidity na sa dugo, nagbabago na yung pH. Huwag nyo nang ilayo ang katawan natin sa isang aquarium. Kung aquarium, hindi nyo nililinis, pakain kayo ng pakain sa isda, tapos hindi nyo nililinis, hindi na filter, sira rin yung filter, yun ang problema. Yung isda mamamatay. Ang pH ng aquarium 7.4, ganun din po ang katawan natin. So, it's all about what you put in your mouth. Okay? That promotes acidity or imbalanced pH. Yun lang po. Yun lang po sikreto. Kaya lang, kung yan pa rin ang yung wala kayong babaguhin sa ginagawa nyo, hindi po talaga mawawala yan. Yun po bang mga kamote o laman ng gabi, pwede na po yung pamalit sa mga rice? O saba na nilaga? Ang tawag po dyan tawag dito, root crops, mga fiber po yan. Maganda po yan sa katawan kasi nga po, instead of refined carbon, mga kanin na puti, unrefined po ang kainin nyo, mga root crops, rich in fiber din yan. Yung mga kamote, saba, mais, patatas. Okay? So yun lang. Kung may mga maintenance kayo, mag-decide na po kayo kasi nga po, hindi po natutunan yan eh. Pakinggan nyo maigi yung explanation ko sa high blood. Kasi kung hindi kayo gumagaling, 5 years na, may problema. Ang problema, Doc, nag-vegetable juicer ako, nag-juice ako ng vegetable. Ang nabibili nating mga gulay, may mga may mga chemicals. Hindi mo kailangan mag-blend o mag-juicer. Nguyain mo. Kasi hindi mo ma-absorb ng maayos yung nutrients kapag walang kasamang laway. At saka dapat sipalik, nakikita ng mata mo. Sipalik digestion, kailangan nakikita, nagre-register sa brain mo kung ano yung kakainin mo. Okay, ang problema, Doc, tama. Wala po tayong taniman dito sa city. Magagawa lang po natin yan pag nasa probinsya tayo. Ibabad nyo lang sa asin. Ibabad nyo lang sa asin. Yung isang kutsara sa 1 litrong tubig. Ibabad nyo po yung mga gulay para mabawasan ng mga chemicals or toxic chemicals. Yun lang po. Pag binago ko na po yung pagkain, Doc, pwede na bang tanggalin agad maintenance o hindi pa? Kasi po ang gagawin nyo lang, linis dugo eh. Naglilinis lang tayo dugo. Parang yung aquarium nililinis nyo pa eh. Nililinis nyo lang yung aquarium. Ang aquarium ba pag may sakit yung isda, ano bang gagawin? Lalagyan nyo po ba ng antibiotic? Hindi po. Gagawin ng pH. Lilinisin mo lang. So yung katawan, hindi kailangan ng gamot kasi hindi ka naman deficient ng gamot. Deficient ka ng tubig, asin at saka mga nutrients. Yun ang kailangan mo. Kaya lang, kayo po masunod kasi ayoko pong makialam sa katawan nyo. Kayo po ang may-ari niyan. Yun nga po nakakatakot, Dok eh. Baka pag tinigilan, biglang hindi ka na nagising sa umaga eh. Sabi ng doktor. Katulad ng... Sabi po kasi ng doktor. Wala po makapagsasabi ng ganun. Bakit? Marami pong nagpakamatay. Buhay pa rin po ngayon. Nagpasagasa, nagbaril, tumalo ng building, buhay, nasagasaan, buhay. Uminom ng lason, buhay. Walang makapagsasabi. Kaya lang, wag natin kasing pangunahan. Ang katawan ay malinis lang. Ang dugo dapat malinis din. Tama, dapat gumana yung yung sentido común. Nininis nyo lang, malinis yung dugo nyo eh.
Nililinis nyo lang pagkain, mga high blood ka. Ang problema, wag nyo lang alisin yung salt and water para hindi kayo magkaroon ng malapot na dugo. Yan lang. Yes, Doc. Very last na, Doc. Last na lang po. Sige, sige, go. Yun po, may bukol po kasi ako sa lungs kasi laki ng itlog ng manok. Ano po kayang dapat gawin dito? Mga 2 years na po. Hindi ko po pinabiopsy. Ano po Pero ba hindi naman po. nararamdaman nyo? Minsan po sumasakit po siya. Pero normal lang naman po. Nakita po siya sa x-ray saka sa CT scan nung last 2 years ago na po. Pero hindi ko po pinabiopsy eh. Natakot ako. Ano nga po kayang maganda ditong Hindi, holistic approach? matagal po yung ganyan kasi bukol niya. Pero sabi ko nga siya, hanggat kaya pa ng katawan nyo, huwag yung pagagalaw. Kasi lahat po Opo. ng ginalaw, yun po, tanong nyo po kung may guaranteed po ba, pag tinanggal po ito, hindi na po ba babalik? Kaya At nga hindi po. po ba ako mapapahamak? Ganon din, ano pinagkaiba sa may bukol sa utak, may tumor, dinala sa ospital. Ano po bang guarantee ninyo na ito pag inopera hindi magiging gulay yung pasyente pag inoperahan? O pag sinabing wala, edi wala tayong magagawa. Kaya nga sabi ko ang pagkakasakit ay isang paggising lamang sa spiritual ninyong pamumuhay na meron kayong nakakalimutang pakainin, which is yung spirito nyo, na in the end, yan ang talagang pagsubok ninyo. Kaya nga talagang ginigising po lahat ng may sakit. Kasi nga, puro na lang katawan ang pinakakain. Kaya puro kayo may mga problema sa katawan. Kasi nga, may maraming may cancer na eh. Nanalangin at bumalik sa Diyos eh. Gumaling eh. Yun talaga kasi ang nag-heal. Yung Kaya nga po, Doc. gumawa ng katawan. Tatay ko po kasi nagpa-biopsy, namatay po after 1 week. Saka yung dalawang pinsan ko, may bukol Kasi din. kukuhanan ka kasi ng Namatay din. sample. Opo. Kaya ang problema doon, binutas, kinuhanan ng sample. O, ano ngayon, kung Tama, matanda na yung tatay mo, paano magre-repair yun? Kinuhanan ng sample. Ay, nako. Kahit po bata, mas bata po sa akin yung pinsan kong namatay. Biopsy po. Ganun din po yun. Kasi nga, bubutasan, kukuhanan ka ng sample. Pakikialaman yung sabi ko nga wag tayong manguna doon sa gumawa ng tao kasi nga tao lang din tayo, parehas lang tayo eh. Kahit ba scientific o evidence or graduate yan ng mga university o valedictorian, balibagtorian, lahat na ng torian. Balibagtorian. So hindi ako maniniwala doon, masihigit pa siya sa gumawa ng tao. Hayaan mo yung bukol na yan, mawawala yan. Basta ibalik mo ang linisin ng dugo, linisin ng espiritu, ayusin ang obligasyon nyo rito. Kasi meron tayong purpose kung bakit tayo nandito sa mundo. At yun ang dapat unahin natin, hindi yung mga bagay rito sa mundo. Okay? Lahat ng tao kasi doon na nakafocus sa physical. Wala nang oras para sa kanyang spiritual na pagkain. Okay? Tama po, Doc. Okay po, maraming salamat po, Doc. Yun lang po. Maraming salamat Thank you po, very sir. much. Opo. Kay July, Salamat salamat. Doc Thank you, RJ, brother. Thank you, Don. So, bago